Hi, Grateful. Good morning. Good morning, Kabuli dyan. And, syempre, especially sa mga kasosyo natin dyan. Hello sa inyong lahat. And, may gagawin akong video ngayon. May kukwento lang ako sa inyo. Sana ma-inspired kayo at saka yung mga newbies pa lang. Sana ma-inspired kayo na hindi sumuko kahit ano pa yung pagdadaanan niya. So, nag-start ako 2012, networking business. Ito'y mula sa kakilala lang, common friends, ganon. Na-invite ako at saka yung best friend ko. And yun nga, pumasok kami dahil syempre, pag networking, mostly sa kanila, magagaling po talaga sila mag-sales talk at saka mag-inganyo ng mga OFW. Alam niyo, ngayon ko lang napag-isip-isip na yung company na yon, ang tinarget talaga nila is mga OFW. Hindi lang po dito sa Middle East, ang karamihan po Hong Kong, Singapore, Europe, na mga Filipino. According doon sa page at saka group namin noon. And naglabas ako ng puhunan doon. Ang way ng kitaan doon, kung marami kang ma-invite at saka marami kang mabentang products, ganun po. And yun nga, ang pinaka-starting, yun yung tinatawag nilang first head. Sa first head na yun, 22,000 first head. Tapos hanggang 15 to 20 pataas pa po, and nakaabot ako ng 7 heads sa isang grupo na yun. Tapos, naglabas ako ng pera, nasa 100,000 plus. And syempre, pumasok lang ako ng without knowledge. Wala pa po talaga akong alam. And may isa pa pong group na nag-invite sa akin. Tapos sinabi ko naman na, ay, member na ako, distributor na ako ng 7 heads ganito. So sabi niya sa akin, ayos lang, okay lang yun, walang problema. Eh di si Oto-Oto, kasi wala nga pong alam, walang knowledge. Basta-basta na lang naniwala kasi nakita ko yung pera, ganito daw, madali lang kumita. Eh di, ayun, pumayag ako. Eh di another 22,000 plus 2 heads, 3 heads po lahat yon. At saka, yun, pumasok na ako. Ganun po yung nangyari. And then, pagkatapos nun, mga kahit ilang buwan na, nag-effort talaga ako mag-invite, magbenta ng products, pero wala po talaga. Mahirap siya ibenta kasi una sa lahat, yung mga products, nasa 1,000 plus po. Pero ito lang, hindi ko naman sinasabing scam kasi marami naman kumikita. Pero ang ano ko lang, kung wala kang knowledge, dapat hindi mo talaga papasukin yung business. And yun, ayun yung nangyari. Nung hindi ko mabenta yung products, di binigay ko sa mga kakilala ko. Yung wala talagang alam eh. Ibinigay ko sa mga kakilala ko, ako pa yung nagpa-LBC, ako rin po yung nagbayad, bigay ko pa yung presyo ng products na nasa 5,000 plus, mga ganun po. Sabi ko, ipatry ko na lang sa kanila kung effective ba. So, yun, sabi nila, effective naman daw. And, ang nakita ko lang talagang mali doon, yung mali ko, wala akong knowledge. Ganun na lang, basta na lang ako naglabas ng pera. And, pangalawa, 2017, umuwi ako ng Pilipinas nang masasabi kong walang-wala. Ang ginawa ko, sinubukan ko mag-barbecue. And bagong panganak lang po ako ng time na yun. At kasama ko pa yung anak ko, bumili ng iihawin that time. Maliit pa siya kasi wala pa po siyang 1 month. So, hindi rin nag-work yun. Ako lang talaga mag-isa kasi may naging problema kami nung father niya. Ngayon, nagre-rent ako ng bahay na hindi po talaga siya safety. At then, after siguro mga mahigit 1 taon din po, 2019, 17, 18, 19, ilang years din yon. Before 2019,
nag-member ako sa Avon personal collection, Tupperware. Marami akong natutunan sa pagiging dealer ko doon at nagamit ko po yun sa ibang bagay. About pa rin po sa business. Pinasok ko din yung pagbili ng mga prutas tapos i-retail, and then sumunod, yun nga yung PC, Avon, tsaka yung Tupperware. Ang ginagawa ko 2018, kasama ko yung anak ko. Nag-aral ako sa CSU. Hindi pa siya naglalakad. Yung anak ko, dinadala ko talaga siya. Tapos may bitbit po akong paninda. Tapos sa mga classmates ko, inaalok ko na, sabi ko, ay kumuha kayo o pwede niyo utangin. Tapos daily niyo ibigay sa akin, or pwede naman na every 15 days or 1 month yung payment niyo. Ganun po yung ginawa ko kasi iniisip ko na yung expenses namin ng anak ko, yung pamasahe, ganyan. So, hindi naman ako nalugi, kumita naman ako doon, wala namang problema. And nung 2018, 2019, doon po ako nag-aaral sa CSU. After po noon, naisip ko na bumalik ako ng Maynila, and iniwan ko yung anak ko sa isang taong mapagkakatiwalaan din po. Tapos, nagbibigay na lang ako ng sapat na expenses niya pang araw-araw. So, yun. Pumunta ako Maynila, nagtrabaho ako as a sales lady. Pero before pala yun, ito nung bago lang din ang Shopee. Wala akong puhunan, wala akong pera. Ang ginawa ko, nagpapa-pre-order ako, pumapasok ako sa Shopee. Tapos kinukuha ko yung picture, tapos pinopost ko sa FB, or pinapakita ko sa mga kapitbahay, mostly sa mga dalaga, dun sa amin. Tapos sabi ko, pre-order, kung may gusto kayo, payment first. Tapos yung iba, hindi na siya nag-payment, pero okay naman. At least, ang nangyayari, pagkalapag nung JNT rider, yung malapit lang dun sa area kung saan binabagsak ng mga JNT or kahit anong express yan, yung mga package, pinapapunta ko yung ibang customer. Tapos, kinukuha ko yung bayad nila, yung mga nag-payment first na. Advantage yung kasi nababayaran ko yung items pag kinukuha ko na. So, ganun po yung nangyari. Sometimes, kumikita sa isang araw may 2,000 plus or mas malaki pa doon. Ganun yung ginawa ko kasi wala akong puhunan eh. And then, after that, nung medyo sikat na talaga yung Shopee, natututo na rin yung mga iba na mag-order, doon ko na naisip na pumuntang Maynila. 2019 pumunta ako Maynila, nag-apply ako as a sales lady. Tapos, mga ilan yung napasukan ko na hindi naman ako nagtatagal kasi may mga nagiging problema lang din. Hanggang sa naisip ko na pre-order na naman. Yung sa mga damit, shoes, at doon po ako nagtagal sa bags. Dahil may isa akong kaibigan na may utang sa akin noong 2013 pa yung utang niya, tapos binayaran niya 2020 pa niya binayaran. Nasa 80,000 plus. So, ang ginawa ko, ikinuha ko yun ng bags na mga authentic bags. Diba, sikat na sikat po yun. Hanggang ngayon, usong-uso po yun. So, ang ginawa kong puhunan yun. Yung binayad sa akin. And then, kumikita naman siya ng maayos hanggang sa ginagawa ko, ako mismo yung nagdi-deliver ng mga bags.